morning po sa ating lahat. Pwede po ba natin batiin yung mga katabi natin ng good morning? Ayun. Initially, dapat, niline up ko po yung mga kanta. Ang nasa utak ko po was, yung thinking na, Lord, nawawala ako. Help me, hanapin niyo po ako. Yun po yung nasa utak ko. Tapos kaninang umaga, na-realize ko, hindi dapat ganun. Dapat yung thinking, Lord, salamat kasi nahanap mo na ako. Kaya sa pagkanta po natin ng ang kantang to, kung pakiramdaman natin nawawala tayo ngayon, hindi dapat i-claim na natin, Lord, nahanap mo na ako at nasa presence mo na ako. Tayo po tayong lahat. Let's pray po. Lord, maraming salamat po sa araw na to, Panginoon, na muli makakatagpo ka po namin, Panginoon. Lord God, nilalapit po namin sa inyo aming mga buhay, Panginoon. Kung nararamdaman po namin na nawawala kami, Panginoon, salamat dahil ni-remind mo kami na nasa iyo na kami, Panginoon. At patuloy kaming mananahan sa iyo, Panginoon. All for love the Father gave, for only love can make a way. All for love the heavens cry, for love is crucified. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive? If only I asked. Oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Come on, church, let's sing to our Lord. Let me sing of love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart?
lost your man to everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Come on, church, let's declare. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Once again, let's sing. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, Yes, Lord, all we need is you, Lord God. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. For the last time, let's sing. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. For the last time, let's sing. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. At sa araw-araw ng buhay natin, mula sa ating puso, papupurihan natin ang Panginoon sa ginawa niya. Amen po ba?
panalangin ko'y tinugon kahapon. Nais kong sumamba, di rin dahil may problema na naman, kundi sadyang di ko lang maunawaan. O Diyos, ako'y nagtataka lang talaga kung ba't sa'yo'y gano'n na lang ako kahalaga. O Diyos, bakit ba iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa? At kahit paano muna di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo. Pop, 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 parara, pop, 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 parara, pop, 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 parara. Bukod sa pagsamba, may iba pa bang maaari kong gawin para man lang pasasalamat ko'y aking maiparating? Di man sapat ito lamang ang makakaya kong gawin. Panginoon, sana'y iyong dinggin. Ako'y namamanghalang talaga kung ba't sa'yo'y ganun na lang ako kahalaga. O Diyos, bakit ba iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa? At kahit paano muna di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo. Di naman mababawasan ang iyong kadakilaan kung di mo ko inibig, O Diyos. Ngunit ika'y sadyang kakaiba, karapat-dapat sa pagsamba. Pagsamba. Ang langit para lang sabihin di ako mag-isa. At kahit paano muna di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat. Iniwan mo ang langit para lang sabihin, come on Di ako church, let's sing! mag-isa. At kahit paano una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat. Iwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa. At kahit paano una di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat. Tanggapin ang awitin, ito man ay hindi sapat. Panginoong Jesus, ang papuri ko'y alay sa'yo. Salamat sa pag-ibig mo. Pop, 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 parara, pop, 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 parara, pop, 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 parara, para. Pop, 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 parara, pop, 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 parara, pop, 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 parara, para. At there's nobody can fill our heart kundi ang Panginoon lamang. Amen?
God bless you, worship team and tech group. For the tithes and offering naman po, habang hinahanda po natin ang ating mga puso sa pagbibigay, lagi po nating tatandaan na lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa kabutihan ng Lord. And lagi din nating tatandaan na ang pagbibigay ay hindi lang responsibilidad. Ito ay act of worship at tiwala na ang Lord ay ang ating provider. And kapag tayo ay nagbibigay, nakikiisa tayo sa Diyos na palawakin ang kanyang kaharian at makatulong din sa iba. Kaya ine-encourage ko ang bawat isa sa atin na magbigay tayo ng buong puso dahil alam natin na may Lord tayo na kayang-kaya tayo i-bless abundantly. So, iwan ko lang na verse sa inyo ay 2 Corinthians 9 verse 7 to 8. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So, let's pray po. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. Maraming salamat po sa mga blessings at sa pagpapaalala sa amin na lahat ng meron kami ay galing sa iyo at na lagi mo kaming binibless. Naway lahat ng magbibigay ngayon, i-bless mo po sa kanila. Tanging sa iyo ang lahat ng pasasalamat at kapurihan, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Dito po tayo sa gitna daan at sa magkabilang gilid po ang labas. Okay, God bless po sa ating lahat. And next naman po para po sa ating mga birthday greetings. Happy birthday po sa April 15 kay Sister Catherine Pinca. And next for April 17 po, happy birthday Cassie Reyes. And para naman po sa April 18, happy birthday Jen Rose Breer. And para po sa April 18 ulit, happy birthday po kay Tintin Pinca. Kantahan niyo po sila ng happy birthday. May the Lord God bless you. God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord, may the Lord God bless you. Happy birthday po sa lahat ng may birthday. And next naman po, para sa ating announcement, meron po tayong prayer gathering sa Saturday po. It's April 18 po, 2026. Ang time po natin is 8 a.m. to 10 a.m. po. So naway lahat po tayo makadalo sa prayer gathering na ito upang may pag-pray po natin ang bawat isa. And ang pinakahinihintay din po natin, ang SWCC 31st year anniversary po. Ayan po ay sa Sunday po, April 19, 2026 ay 3 p.m. po to 5 p.m. So wala na pong pupunta dito ng morning dahil 3 p.m. to 5:30 p.m. na po tayo sa Sunday. And sana po makasama po namin kayong lahat sa pag-celebrate po ng anniversary ng ating church. And yun lang po. Para naman po sa Word of God, narito po si Sister Anne-Marie Alberto. Magandang umaga po sa ating lahat.
Ano pong meron ngayon sa bansa natin? Ano pong mga nararanasan natin? Crisis. Mabigat po ba yun o magaan? Mabigat. Nakalimutan ko dalhin yung unan ko, naiwan ko doon. Yung unan, di ba magaan lang siya? Pag nabasa siya, bumibigat. Paano siya magiging maayos ulit? Papatuyuin, expose mo sa labas, sa arawan, di ba? Paano kung ang gawin ko, itago ko siya sa sulok ng basa? Babaho o mangangamoy? Minsan po yung buhay natin, parang katulad nung unan. Pag nawisikan ng ulan, nabasa ng kung ano-anong nasa paligid natin, bumibigat yung buhay. Tama po ba? So may dalawa tayong pwedeng gawin. Magmukmok sa sulok, lumayo, pwede namang i-expose natin sa labas, pahanginan, paarawan, kasi yun yung makakapagpatuyo, tsaka makakapagpagaan uli. Makakapagpabango pa. Minsan, di ba, ang sarap amoy yun nung nabilad sa araw. Kasi, hindi yung amoy pawis, ha? Yung bagong labang sinampay, di ba? Ang sarap, iba yung pakiramdam. Pero kapag nagmukmok sa sulok, ano nga pong nangyayari? Namamaho, nasisira, lalong dumudumi, hindi na mapapakinabangan. So alam ko po sa atin may mga pinagdadaanan tayo, whether common man yan, yung nangyayari sa mundo natin, o personal na pinagdadaanan natin. Pero nawa sa salita po ng Panginoon, matutunan natin at makita natin paano ba yung response na gagawin natin when life gets heavy. Kapag bumigat yung buhay natin. Hindi literal na bumigat tayo, yung buhay natin, ha? Mga kapatid. Makita po natin yung ating text sa Psalm 31. Actually, kahapon pinag-usapan na namin to sa prayer gathering. Pero muling pag-usapan natin at nawa makatulong sa ating lahat kung paano tayo tutugon kapag sobra na yung kabigatan na nararamdaman natin. Mahaba po ito kasi from verses 1 to 24, pero hayaan niyo po ako na basahin ito at namnamin po natin yung bawat salita. Basahin din po natin sa ating screen habang binabasa ko para makita natin yung emosyon nung nagsulat nito. Sabi po dyan, ang Psalm 31 ay for the director of music, a Psalm of David. So, si Haring David ang nagsulat nito. Simulan po natin. In you, Lord, I have taken refuge. Let me never be put to shame. Deliver me in your righteousness. Turn your ear to me. Come quickly to my rescue. Be my rock of refuge, a strong fortress to save me. Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name, lead and guide me. Keep me from the trap that is set for me, for you are my refuge. Into your hands I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God. I hate those who cling to worthless idols. As for me, I trust in the Lord. I will be glad and rejoice in your love, for you saw my affliction and knew the anguish of my soul. You have not given me into the hands of the enemy, but have set my feet in a spacious place. Be merciful to me, Lord, for I am in distress. My eyes grow weak with sorrow, my soul and body with grief. My life is consumed by anguish and my years by groaning. My strength fails because of my affliction, and my bones grow weak. Because of all my enemies, I am the utter contempt of my neighbors, and an object of dread to my closest friends. Those who see me on the street flee from me. I am forgotten as though I were dead. I have become like a broken pottery. For I hear many whispering terror on every side. They conspire against me and plot to take my life. But I trust in you, Lord. I say you are my God. My times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me. Let your face shine on your servant. Save me in your unfailing love. Let me not be put to shame, Lord, for I have cried out to you. But let the wicked
be put to shame and be silent in the realm of the dead. Their lying lips be silenced, for with pride and contempt they speak arrogantly against the righteous. How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, that you bestow in the sight of all. One, those who take refuge in you. In the shelter of your presence you hide them from all human intrigues. You keep them safe in your dwelling from accusing tongues. Praise be the Lord, for He showed me the wonders of His love when I was in a city under siege. In my alarm I said, I am cut off from your sight, yet you heard my cry for mercy when I called to you for help. Lord, love the Lord, all His faithful people. The Lord preserves those who are true to Him, but the proud He pays back in full. Be strong and take heart, all you who hope in the Lord. Napakahaba po niya, tapos paulit-ulit po, no? Refuge, fortress, enemies, tapos tungkol sa buhay ni David. Ang nagsulat po nito, si Haring David. Pagkatapos, ito pong psalm, hindi lang po Psalm 31, pati yung mga ibang psalm, ay ginagamit po ng mga Israelita sa kanilang public worship. So, national gathering yon. Sama-sama sila. Pero ito ay nagmula sa isang personal experience ni David. Hindi po malaman kung saang specific season ng buhay niya. Pero si Haring David po ay naka-experience ng kung ano-anong bagay sa buhay niya. Merong nag-plot against his life, meron tumatakas siya, meron naman mga kalaban na political, kasi hari siya. So marami ring gustong kumuha ng posisyon niya. So may pang-national, may personal. Ano-ano pa po kaya? Tignan po natin, no? So kasi roller coaster yung emotion ni Haring David dito. Sabi diyan, may physical siyang naramdaman. From verses 9 to 13, pag tiningnan natin, yun yung mga sinasabi niyang affliction niya, yung distress niya, yung kabigatan ng buhay niya. May failing strength, yung eyes niya nag-grow weak na daw. Tapos, yung bones niya, nanghihina na din. Ano kaya yun? May osteoporosis. Ano ba yun? Osteoporosis kaya siya? Pero due yan sa stress or sa distress niya. Bakit? Kasi emotional din siya. Meron siyang anguish, may sorrow, may terror, may guilt. Ano pa? Meron siyang social heaviness. Kasi ini-slander siya, sinasabihan siya na kung ano-ano ng mga kaaway niya. Tapos yung mga kapitbahay niya, kulang na lang, palayasin siya dun sa lugar nila. Yung mga kaibigan niya, nilalayuan siya, naglalakad lang siya sa daan, umiiwas na sa kanya. Para namang, di ba ako naligo? Ba't iniiwasan niyo ko? Di ba? So, ganun yung pakiramdam niya. Para siyang na-reject, na-betray ng mga close sa kanya, naging outcast. Ano pa? Yung buhay niya mismo. Sabi ko kanina, may mga plots against his life, enemies, and pati mga kapwa niya. So, sobrang hirap. Tama po? So, may magsasabi po ba dito na, ako nga Nang ganon? Makukumpara po ba natin sa naranasan ni Haring David? Meron po bang nagpa-plot sa buhay natin dito? Pero nakakaranas po ba tayo ng slander? Yung sinasabihan ng hindi totoo? Ginagawan din ng kwento? Nakakaranas po ba tayo ng panghihinang pisikal? Ang mga emosyon po ba natin minsan sobrang galit? Sobrang inis? Minsan sobrang saya? O minsan gusto mo na lang magreklamo? O kaya may naranasan din po ba natin gusto mo na lang kainin ka na ng lupa? So meron po, di ba? May similarities tayo. Hindi natin man ma-compare sa buhay ni Haring David, pero katulad nung kabigatan na naranasan niya sa buhay, ganun din tayo. So kung makita po natin yung Psalm 33, pag binasa ulit natin yan, pag punta nyo po sa bahay nyo, kung gusto nyo bulay-bulayin uli pag-uwi o sa mga susunod na devotion nyo, pwede nyo pong makita sa verse 1, yung pagtawag niya sa Panginoon hanggang verse 5. Yung pag-appeal niya sa presensya ng Lord.
Sa verses 6 to 8, makikita nyo, dinideclare niya yung loyalty niya dun sa God versus dun sa mga nagtitiwala sa idol. Sa verses 9 to 13, dun na po natin makikita yung mga complaint niya naman, yung panaghoy niya. Sinasabi niya na dyan, in distress na siya, Lord, nangihina na ako, may mga kaaway ako, yung buhay ko delikado na. Pero pagdating ng verses 14 to 18, nanalangin siya ng prayer ng deliverance, ng vindication. Gusto niya ang Lord ang mag-serve ng justice sa kanya. Tapos nag-pray din siya against his enemies. So pinagsakatiwala niya sa Panginoon yung tungkol sa mga humahabol sa kanya. Sa verses 19 to 20 naman, dineclare niya na yung confidence niya sa Panginoon. In general yan, yung confidence ng mga nagtitiwala sa Lord. Kaya sabi diyan, how abundant are the good things you have stored for those who fear you. Verses 20 to 21, pag binalikan po natin, yan na yung declaration ng confidence niya sa God on a personal level. Sabi niya, tinuruan siya ng Lord, pinakita kung ano yung unfailing love niya na even though nag-doubt siya, dininig pa rin ng Panginoon yung panalangin niya nang lumapit siya. At sa verses 23 to 24, makita po natin yung final exhortation and encouragement niya dyan. Sabi niya, love the Lord, all His faithful people. The Lord preserves yung mga nagtitiwala sa Kanya. At be strong and hope in the Lord. So yan po yung kabuuan ng Psalm 31. Ang haba naman, Sister Ann, ng background. Ano ba naman yan sa amin? Anong matututunan natin? So when life gets heavy, pag binasa natin yung Psalm 31, makikita natin that we can cry out to God. Pwede tayong umiyak pala sa Lord. Pwede pala tayong lumapit sa Lord. Pero hindi yan yung pag-iyak na parang katulad ng ginagawa lang natin. Sabi dun sa verse 2, turn your ear to me, come quickly to my rescue. Be my rock of refuge, a strong fortress to save me. Urgent yung plea ni David sa Lord. Nung naglumapit siya, Lord, yung ear mo, i-turn mo sa akin, pakinggan mo ko. Tapos sa verse 9, sabi niya, be merciful to me, Lord, for I am in distress. Lord, sobra na. Ang bigat-bigat na. Mahabag naman po kayo sa akin. Maawa po kayo sa akin. Parang, nagpapanaghoy nga yung anguish ng heart niya, nilalabas niya sa Lord. Nakita po natin, hindi dinenay ni David yung reality nung nararanasan niya. Sinabi niya lahat. Ang dami kong sinabi kanina kung ano yung mga naranasan niya at inopen up niya yon sa Lord. He acknowledged and expressed it sa Panginoon. Kumbaga, sa damit, ang dami niyang suot-suot kasi ang bigat-bigat ng suot niya, hinubad niya isa-isa yon sa harapan ng Panginoon. Hanggang wala nang matira sa kanya. Bare and naked siya sa harapan ng Panginoon. Wala siyang tinago na sitwasyon at nararamdaman. Physical man, emotional man, social man, threat to life man, yung spiritual well-being niya din. Lord, eto ako, nanghihina ako. Even yung complaint niya, di ba, sinabi niya sa Panginoon. Even yung, Lord, sana ganito na yung mangyari sa mga kalaban ko. Wala siyang winidhold. He did not pretend na okay siya. Now sa atin mga kapatid, marami tayong realities na nararanasan sa mundo. Kaya lang, sabi ko nga rin kahapon, hirap tayo na sabihin yung totoo. Hindi sanay na maging naked. Even sa harapan ng mga kasama natin, hindi natin nasasabi yung totoo nating nararamdaman. Pero eto, sa Diyos si David lumapit. Diba? Anong tawag doon? Ginagaslight natin yung sarili natin. Ito ang reality nangyayari. May sinasabi tayong hindi. Kumbaga sa relationship, negative kasi yung connotation ng ginagaslight sa relationship. Parang pag may ginagawa akong masama doon sa partner ko, minamanipulate ko siya
Nasasabing, hindi naman masama yung ginagawa ko sa'yo, para sa ikabubuti mo lang din yun. Sa atin, sa personal, minsan ganun yung ginagawa natin. Dinedenay natin yung reality nung nararanasan natin. Pagod ka. Hindi ako pagod. Nanghihina ka. Hindi ako nanghihina. Naiinis ka. Hindi ako naiinis. Bakit? Akala natin masama maramdaman yung mga ganong pakiramdam. Ang mindset natin, hindi ko rin to pwede sabihin sa Lord, magiging makasalanan yung panalangin ko. Bakit ko naman ipagpipray ng masama yung mga kalaban ko? Sabi nga, love your enemies. Bless them. Forgive them. Hindi ako Kristiyano kung manghihina ako. Hindi ako Kristiyano kapag hindi ko inamin na hindi ko nagagawa tong mga bagay na to. Hindi ako Kristiyano kapag ipinakita kong nanlalamig ako. Hindi ako Kristiyano kapag sinabi kong I feel rejected. Feeling ko na pag-iwanan ako. Those negative emotions, those negative things, ayaw nating i-acknowledge yung reality nun. And even, Lord, nangangailangan ako. Takot tayo kasi parang nababawasan yung pagiging Kristiyano natin. Feeling natin dapat perfect yung buhay natin. Masaya lagi. Malakas lagi. Hindi ako pwede makita ng mga kapatiran kong nangangailangan. Hindi ako pwede makita ng mga kapatiran kong umiiyak. Hindi ako pwedeng makita ng mga kapatiran kong marunong pala akong mainis, marunong akong magalit. Marunong pala ako ng mga ganitong emosyon. Pero nakita po natin dun sa Psalm na binasa kong ang haba-haba, may reklamo. Sinabi niya lahat. Para siyang anak o batang nagsusumbong, yung batang inosente na lahat sinasabi dun sa magulang, walang filter. Nyaway ako nung kalaro ko. Kinuha niya yung toy ko. No, ayokong ibigay yan. Di ba? Honest siya kahit sabi na sa isip natin, hindi dapat mag-share ka, anak. Di ba? Minsan ganon yung respond ng magulang kasi negative yung attitude. Pero yung bata, wala siyang filter. Free siya to express sa magulang niya. Free siya to express. Hindi niya iniisip na bawal niyang sabihin yun. At si Haring David, naging ganun siya sa Panginoon. Hindi niya in-ignore, hindi niya tinakbuhan. Pero sa atin, sa reality ng buhay, minsan ini-ignore. Minsan tinatakbuhan. Dinedenay. At pinapalitan ng iba, pero hindi yun yung tunay na sitwasyon at nararamdaman natin. Pero ngayon, nakita natin na when life gets heavy, we can cry out to God. In all honesty, nang walang pagkukunwari. Bakit pa tayo magtatago sa Lord? Sabi nga din sa kanyang salita, di ba? You created my inmost being. Ang Lord ang gumawa sa'yo. Alam niya rin yung naiisip mo. Bago pa lumabas sa bibig mo, alam niya na. Bakit pa tayo matatakot magtago? Kaya mga kapatid, when life gets heavy, cry out to God. Ano yung nararamdaman mo? What can we cry out to God? Cry out your distress. Yung mga emotional and physical pain. Di ba sabi sa Psalm 31:9, Be merciful to me, Lord, for I am in distress. My eyes grow weak with sorrow, my soul and body with grief. Lord, maawa ka naman na sa akin. Gulong-gulo na yung isip ko. Nakita mo ba, Lord? Kakakunot ng noo ko. Mag-iisa na yung kilay ko. Lord, ito yung nararamdaman ko. Di ba? Pag meron kang dinadamang emosyon,
lalo na yung mga negative at mabigat, parang nanghihina ka na rin, para ka nagkakasakit. Tama po ba? Kasi tinatago mo hindi mo na-express, kaya na-absorb na lang ng physical being mo. Pero cry out to God. Cry out your distress. Ano pa? Cry out your weakness, your limitations. Sabi sa Psalm 31:10, my strength fails because of my affliction, and my bones grow weak. Lord, hindi ko na kaya yung malayong lakad. Ang ano na ng paa ko Mabigat na. Lord, nangihina talaga ako. Pwede bang magpahinga? What else? Cry out your rejection, yung relational pain na nararamdaman natin. Madalas yan yung tinatago natin kasi ayaw nating makita ng iba. Na pati yan, minsan may mga problema tayo sa ganyan kasi hindi Kristiyano kapag di maayos yung relasyon. O kaya sa mga Pinoy, common sa culture natin. Takot tayo to air the dirty laundry daw. Outside, di ba? In public. Pero hindi naman sa Diyos mo dadalhin, hindi naman sa kapitbahay mo. Sabi sa verses 11 to 12, because of all my enemies, I am the utter contempt of my neighbors, an object of dread. So ito na, yung mga nararamdaman niyang relational pain. Okay lang sana yung kaaway niya, di ba? Talagang mag-conspire tungkol sa kanya, mag-isip ng mga masasama sa kanya, mag-plot against his life. Pero sabi dito, pati yung closest friend niya, even yung mga nakakakita lang sa mga daan, nilalayuan siya. Alam niyo yun, yung rejection, isolation, betrayal. Tapos sabi pa dyan sa last part, I have become like a broken pottery. Ano ba yung broken pottery? Useless pottery. Kasi broken na. Paano pa magiging sisidlan yan? Alam niyo yung pakiramdam ni David dahil dun sa relational pain niya, isolation, betrayal, rejection, feeling useless. At tayo may mga ganun din, family conflict, being misunderstood, feeling na left out or judged. Mga kapatid, cry it out to God. Lord, nasasaktan ako kasi feeling ko na pag-iwanan na ako. Feeling ko useless na ako. Lord, nasasaktan ako kasi nami-misunderstood nila ako at nadjudge nila ako. Iiyak nyo at ilapit nyo sa Panginoon. Hindi naman kayo i-judge ng Lord. Tandaan mo kapatid, alam na niya yan. Yung nararamdaman mo at yung nararanasan mo. But He wants you to cry out it. Cry it out sa Kanya. Ano pa? Cry out your fear. Sabi sa verse 13, I hear many whispering terror on every side. They conspire against me and plot to take my life. Ikaw ba naman, hindi ka matatakot na merong nagbabanta sa buhay mo? So ano ba yung mga fear mo, kapatid? Fear ng future? Fear kasi tumataas yung mga presyo. Lord, paano na yung future ng mga anak ko, ng family namin? Lord, paano na yung future? O yung pangbukas pa nga lang namin kasi ang taas na ng presyo ng mga bilihin. Lord, natatakot ako kasi baka girahin kami. Lord, baka mamaya hindi makaya ng Pilipinas. Unstable yung aming government, yung may global conflict. Madaming problema. Cry out your fear to the Lord. At kapag na-cry out mo lahat yon, ito yung isa pa na dapat nating i-cry out sa Lord, your need for help. Kasi una, you acknowledge that you are feeling something, di ba? Kaya you cry out. And then you identify, ano ba yung mga bagay na nagpapabigat na yon? So, iisa-isahin mo. And then, you release. Kaya ika-cry out mo sa Lord. And you accept. What you need to accept, that you need help. Iba kasi yung nagsabi ka, di ba? Minsan may ganun tayong kaibigan
magbubuhos ng emosyon sa atin, ng mga nararamdaman. Kakainis naman yung katrabaho ko. Alam mo ba, pinapasa lahat ng trabaho sa akin. Nakakainis naman yung kagrupo ko kasi lahat ng mga schoolwork sa akin pinapagawa. Nakakainis naman tong ka-team ko. Nakakainis naman tong ganon. Nagre-release siya. Pero, minsan, we don't acknowledge that we need help. So, cry out your need for help. Sabi dun sa verse 2, turn your ear to me. Come quickly to my rescue. Be my rock of refuge. Strong fortress to save me. Lord, eto, kinakry out ko na sa'yo, pero kailangan kita, Lord. Tulungan mo ko dito. Nalileft out natin minsan yung crying out for our need for help. Kasi feeling natin, dapat strong, independent tayo. But we cannot be strong and independent. Apart from God, we are nothing. So we need to show our dependence sa Lord. Lord, eto na, iniyak ko na lahat sa'yo, inacknowledge ko na. Now, I accept, Lord, I need your help. Ito yung sa tingin kong tulong na maibibigay mo. We are crying out to God. Diba, sabi niya nga sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sabi doon sa mga inawit natin, hindi maintindihan kung bakit ganun na lang tayo kamahal ng Panginoon. So when life gets heavy, cry out to God. Cast all your anxiety to Him. Sabi dyan, cast all. Hindi cast many. Hindi cast a few. Cast some. Cast all. Ano pa ba yan? Tumatakbo at nagpapabigat sa isipan mo. Parang mababaliw ka na. Kasi dyan lang ikot ng ikot sa isip mo. Hindi lang si David gumawa niyan. Si Paul. Di ba? Nag-cry out din siya sa Lord, Lord, alisin mo tong thorn in the flesh ko. Hanggang tugunin siya ng Panginoon. Hindi niya dininay na meron siyang thorn in the flesh. Kung ano man yun, hindi natin alam. Pero iniyak niya sa Panginoon at inilapit niya. Sino pa? Ultimate example natin, si Jesus. Last week, pinag-usapan lang natin. Dun sa garden, He cried out in anguish, di ba? Alam niyang mabigat yung pagdadaanan niya. Kung maaari lang alisin mo sa akin ang sarong na to. So ano po ang sitwasyon natin ngayon mga kapatid? Personally. Ano yung mga heaviness o mga bagay na nagpapabigat ng buhay natin? May problema ka ba sa trabaho? Problema sa pamilya? Problema sa ministry? Problema dito sa church? Problemang personal? Problema sa school? Meron ka bang personal battle kasi may internal conflict ka? Cry out to God, honestly. Ano yung nararamdaman mo? He won't judge you. Sabi niya pa sa Matthew 11:28, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Diba, kapag ikaw nag-vent out, tawag ngayon ng mga kabataan, nag-vent out, diba? Sa mga kaibigan mo, close friend mo, BFF mo, kapatid mo, gumagaan yung pakiramdam mo. Nagsalita ka lang naman. Inirelease mo lang naman yung mga naramdaman mo. O minsan, pag umiiyak ka mag-isa, diba? Parang inaantok ka na, tapos pagising mo sakit ang ulo mo kasi umiyak ka. Pero, gumaan yung pakiramdam mo. Mga kapatid, pag lumalapit tayo dito, kapag Sunday, di ba, it's a day to rest. We worship God. And then we come to Him. Kung ano man yung mga dala-dala natin.
And He will be the one to give us rest from all those things na bit-bit natin, na nagpapabigat sa buhay natin. So again, when life gets heavy, cry out to God. Binigyan ko na kayo ng mga 5 bagay na pwede niyong i-cry out sa Lord. At marami pa, pero sabi niya, di ba, all anxiety. Kung nahihirapan ka at nabibigatan ka, bibigyan ka ng kapahingahan ng Panginoon. Kailangan lang nating gawin, maging humble and honest sa Kanya to cry out. Amen po? So kung nahihiya man tayo mag-open up sa mga kapatiran natin, kapatid kaibigan natin, andyan ang Diyos. Wala ka nang pwedeng ilihim. Iyak mo lang sa Kanya. Hindi ka niya i-judge, hindi ka niya sasawayin. Gusto niyang maging honest ka sa nararamdaman mo. Gusto ko lang sabihin, mas okay nang maging honest tayo sa Lord kesa yung mga nararamdaman natin, may magawa tayong aksyon na hindi pa maganda dahil napuno na tayo dun sa mga dala-dala natin sa buhay. So mas magandang i-release natin yan sa ating Panginoon. Pangalawa, ano pang ginawa ni David na matututunan natin sa Psalm 31? After he cried out to God, di lang siya umiyak sa Panginoon, di lang siya nag-release sa Lord, he committed to God. So when life gets heavy, cry out to God, and then commit to God. Sabi dyan sa Psalm 31:5, into your hands I commit my spirit, deliver me Lord, my faithful God. Sabi pa sa verses 14 to 15, but I trust in you Lord, I say, you are my God. My times are in your hands. Umiyak si David. Nag-release siya. Inamin niya sa Lord yung sitwasyon niya, yung totoong kalagayan niya, yung reality ng buhay niya. Afterwards, he committed everything to God. Lord, etong lahat ng mabigat na dala-dala ko, kinocommit ko na sa'yo. Binibigay ko na sa'yo. Pinapaubaya ko na sa'yo. Not partial, but total surrender. Bakit ganun na lang yung pagkukommit ni David sa Lord dun sa emosyon niya? Makita din natin sa Psalm 31 yan. Sabi sa verses 1 and 2, in you, Lord, I have taken refuge. Be my rock of refuge. Kasi nakita niya ang Diyos, ang refuge niya. Ano ba ang refuge? A safe place. Parang taguan mo. So, sa kaguluhan ng mundo, sa kabigatan ng buhay, nakikita niya ang Diyos, yung safe place niya, yung refuge niya. Ano pa? Sabi sa verses 5, deliver me, Lord, my faithful God. Kasi nakikita niya, nire-recognize niya ang Diyos, yung faithful God niya. Bakit pa? Sabi sa Psalm 31 verse 3, since you are my rock and my fortress. Hindi lang siya safe refuge, hindi lang siya safe place, hindi lang siya faithful God, siya yung rock. Ano ba yung rock? Di ba mabigat, stable, unchanging. Sabi niya pa sa verse 5, you redeemed me, Lord. Nakikita niya ang Lord ang redeemer niya, ang rescuer niya. Sabi sa verses 7 to 8, you saw my affliction and you knew the anguish of my soul. He committed to God kasi alam niya, God sees and knows. Nakikita at alam ng Panginoon. Personal and compassionate ang Diyos pag tinignan niya ako. Kita niya yung affliction at kung ano yung nararanasan ko. Bakit pa siya committed sa Lord? Sabi niya, my times are in your hands. God is in control of time and life. Yung sovereignty ng Lord, yung authority niya, nakikita ni David. At bakit pa? Because God is good. Sabi niya, how abundant are the good things that you have stored up. Nakikita niya yung overflowing love and protection ng Lord. Sabi diyan, di ba, good things yung naka-store up para dun sa mga faithful sa Panginoon.
So ito, na-recognize ni David kung sino ang Diyos, kung paano niya nakikita ang Diyos. That's why he committed to God. Ang dami na po nating napag-usapan mga kapatid tungkol dyan sa Panginoon, yung characters niya. Even si Jesus, di ba, sa ating discipleship. Ganon si David. Kaya committed siya sa Lord. Pinaubaya niya sa Diyos yung lahat ng sitwasyon niya. Ngayon, paano mo nakikita ang Diyos? Nakita mo rin ba siya as safe refuge? Nakita mo rin ba siya as Redeemer mo? As the good God? The faithful God? The never-changing God? The provider? The protector? So kung paano natin na-recognize ang Lord, ganun din tayo mag-commit sa Kanya. When life gets heavy, mga kapatid, you don't just cry out to God. You let Him handle the situation. You let Him handle the emotion. You let Him handle the people. So once we release everything to God, once we become honest to God dun sa sitwasyon natin, paubayan natin for Him to act para sa atin. Amen po ba? So, paano ba tayo magko-commit sa Lord? We commit our life. Sige nga, tanongin mo sarili mo, paano ko i-commit ang sarili ko sa Panginoon? Sabi dyan, di ba, into your hands I commit my spirit. Yung total surrender natin sa Panginoon. Ano ba yung spirit natin? Pag nawala na yung spirit and soul natin, patay na tayo. So, kinumit mo sa Lord yung buhay mo. How do we commit to God? Commit your future. Trust God with your time. Sabi dyan, my times are in your hands. Ano man yung panahon, ano man yung oras natin, nasa kamay ng Panginoon. Ganyan tayo mag-commit sa Lord. Sabi pa sa Psalm 31:2, in my alarm I said, I am cut off from your sight, yet you heard my cry for mercy when I called you for help. Commit your situation kahit unchanged pa yan. Ito, di ba, akala niya iniwanan na siya ng Diyos, pero dininig pa rin pala siya ng Diyos. So kahit wala pa tayong nakikita na ginagawa ng Lord, we commit the situation kahit mukha pang unchanged. Commit your justice to God. Sabi dyan, di ba, let me not be put to shame, Lord, for I have cried out to you, but let the wicked be put to shame. So sinabi niya na sa Lord, Lord, ito sana yung mangyari sa mga kalaban ko. So kung ano man yung nararanasan mo from social distress na meron ka, commit it to God. Hayaan mo, God will bring you justice. Sabi ko rin yan last week sa ating Sunday service. And commit your trust. Declare your faith to God. Sabi dyan ni David sa verse 14, but I trust in you. Lord, I say, you are my God. Declare mo yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Commit mo na, Lord, ito yung pagtitiwala ko sa'yo. Kaya lahat ng reality ng buhay ko, pinapaubaya ko na sa'yo for you to act. For you to bring justice, for you to provide, for you to heal. Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. So mga kapatid, instead na nag-worry tayo, let's pray. Kasi we commit to God to act on our behalf. Instead of trying to control everything, bakit ba tayo takot mag-commit sa Lord? Kasi gusto natin kontrolado natin yung buhay natin. Gusto natin kontrolado natin yung sitwasyon. Kasi nga gusto natin maging strong and independent. But surrender. Surrender it all to God.
Tapos mong iiyak, Lord, nasabi ko na, ikaw na po bahala dyan, Lord. I trust in you, Lord. Katulad ni David. Sabi niya sa verses 23 to 24 nakalagay dyan, love the Lord, all His faithful people. The Lord preserves those who are true to Him, but the proud He pays back in full. Ito na yung declaration ni David, yung exhortation niya para sa lahat. Patuloy niyo lang mahalin ang Lord. Kasi iniingatan niya yung mga totoo sa Kanya. Kaya maging totoo tayo sa Panginoon. Ano yung nararamdaman natin? I-commit natin sa Kanya. But those who are proud, yung gusto maging strong, independent apart from the Lord, He pays back in full. Sabi pa sa verse 24, be strong and take heart, all you who hope in the Lord. So when we put our hope in the Lord, we commit everything to Him. Kailangan nating maging strong kasi ang tendency natin, ibibigay na natin sa Lord, i-worry na naman natin uli, kukunin na naman natin uli, tayo na naman ang mag-a-action, tayo ang gagawa ng solusyon. When we commit everything to God, hayaan natin na i-guide niya tayo, bigyan niya tayo ng wisdom, paano tayo a-action sa guidance ng Lord. So again, when life gets heavy, mga kapatid, una, cry out to God. Huwag kayong mahiya sa Panginoon. Pangalawa, commit to God. Hayaan nyo siya yung umaksyon at tumugon dun sa mga sitwasyon na yon. At alam nyo, ito talaga dapat yung sa sa prayer gathering ko. Pero gusto kong marinig nating lahat. Kasi lahat tayo may mga pinagdadaanan. Lahat tayo may sitwasyon, nakikita natin yung reality ng buhay. Hindi masamang lumapit sa Diyos. At huwag kang matakot na mag-commit sa Kanya. Bakit? Yung lahat ng pinagdaanan ni David, yung rejection, yung physical pain, emotional distress, sinong naaalala nyo? Pinag-usapan lang natin last week. Di ba yung sufferings ng Lord? He experienced it all. And He endured. Kaya nga sabi sa Hebrews 4:15-16, ito yung iwanan ko sa inyo. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. But we have one who has been tempted in every way just as we are, yet He did not sin. Sabi dyan sa verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Yung una natin pinag-usapan si David, natuto tayo, we can cry out to God, we can commit to God. Pero ang greatest example natin who have endured it all, ang ating Panginoon na nasa kanan ng Ama, ang ating high priest. Sabi dyan, let us then approach God's throne of grace with confidence. Kasi ang Diyos na lalapitan natin sa pamamagitan ni Jesus, ang ating daan, naranasan din yan at naiintindihan niya yan lahat ng nararamdaman mo. At dahil naiintindihan niya yan, alam niya kung paano ka tutugunin. At tutugon siya dyan sa'yo. Di ba sabi, that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ipibigay niya ang habag, ang biyaya na kailangan mo sa araw at panahon ng pangangailangan mo. Kaya huwag tayong matakot. When life gets heavy, Kristiyano tayo. May realities ang buhay natin. Cry out to God, commit to God, because He is the God who can empathize with us. Hindi siya malayong Diyos. Amen po ba, mga kapatid?
Kaya ngayong umaga, kung ano man yung daladala natin, mga hindi natin nababanggit o nasasabi, dahil natatakot tayong ma-judge. Maaga pa tayo. Ilapit natin sa Panginoon. It's our one way to respond dun sa mensahe ng Lord. May galit ka ba? May takot ka ba? Nangihina ka ba physically, emotionally, mentally, spiritually? Meron ka bang mga hindi maintindihan, kapatid? May mga pangangailangan ka ba? Cry it out to God today. Kita niya yan. Alam niya yan. And He cares for you. So, sa ating mga kinauupuan, maaari bang manalangin tayo ng isahan? Ilapit nyo sa Panginoon yung mga daladalahin nyo. Katulad ni David, maging honest tayo sa Lord dun sa nararamdaman natin, yung realities ng buhay natin. Kasi gustong-gustong marinig ng Diyos na, Lord, kailangan kita. Kailangan ko ng tulong mo. Gustong-gusto ng Lord yung nagiging honest tayo sa Kanya. At mapakita nating nagtitiwala tayo na, Lord, na sitwasyon ko, pinagkakatiwala ko sa iyo. I know I can approach God's throne of grace with confidence. Kasi naranasan mo din lahat iyon. Sige po, wag tayong mahiya manalangin. Kung di man po natin kaya manalangin, kasi minsan mahirap sa atin na lumapit, ma-identify yung mga nararamdaman natin. Kasi hindi tayo sanay. Itong psalm na to, ginamit to for public, congregational, national, na pag-cry out nila sa Lord. Meron po ba dito nais na ipanalangin sila ng mga kapatiran? Kasi hindi nila kayang lumapit sa Panginoon. Yuko lang po tayong lahat. Huwag po tayong tumingin sa mga katabi natin. Bigyan po natin hayaan po nating maramdaman ng iba na this is a safe place. Meron po ba dito na hindi nyo kayang manalangin sa sarili nyo at nais nyong ipanalangin kayo ng mga ibang kapatiran natin? Pwede po ba kayong magtaas ng kamay? Hindi po nakakahiyang humingi ng tulong. Tulong sa kapatiran at tulong sa Panginoon. Hayaan niyo pong samahan namin kayong ilapit sa Diyos. Meron po ba na nais na ipag-pray sila? Taas niyo lang po saglit yung kamay niyo para maipanalangin po kayo. Para mailapit niyo sa Diyos yung nararanasan niyo. Salamat po kasi kaya nating maging open lahat sa Panginoon. Sige, tuloy po natin yung paglapit natin sa Diyos. Lord, nakikita mo po yung puso ng mga kapatiran ko. Hayaan mo maging open to sa'yo, maging honest to sa'yo. At hayaan mo yung presensya mo yung mag-minister sa mga puso at mga buhay nila. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Jesus. Kapatid, hayaan mo katagpuin ka ng Diyos ngayon.
Hindi niya binigay yung salita niya kasi malayo siya. Isa siyang malapit na Panginoon. Kaya huwag kang mahiya sa Kanya. Sige po mga kapatid, maaari po ba tayong tumayo lahat? Declare natin ngayong umaga, Lord. Kinry out ko sa iyo yung nararanasan ko, yung nararamdaman ko. Ngayon, tatanggapin ko yung kapayapaan, kagalakan, kagalingan, kalakasan na nagmumula sa iyo at sa piling mo. Sabi dun sa salita ng Diyos, "In your hand I commit my spirit. My times are in your hand." Sabi dun sa awitin na inaawit natin ngayon, lahat ng kaya nating hanapin, nasa piling na ng Panginoon. Kaya kapayapaan ba yan, kapatid, sa magulo mong isip?
Pagmamahal ba yan? Kasi feeling mo wala nang nagmamahal sa'yo. Kaibigan ba yan? Kasama ba yan? Kasi pakiramdam mo, iniwan ka na ng mundo. Pangangailangan ba yang pinansyal? Material? Sabi sa salita ng Panginoon, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Nothing is too hard for God. Kaya ngayong umaga, sa presensya ng ating Diyos, buksan natin yung mga puso natin. Sino ka man, ano man yung tingin mo sa sarili mo, tanggap ka ng Panginoon. Mahal ka niya. Hindi ka na pag-iwanan. Hindi ka magkukulang sa presensya ng Diyos, sa piling niya. Kaya katulad nung sabi dun sa last verse, be strong in the Lord. Manatili tayo sa Kanya, mga kapatid. Kasi yung pag-asa natin, nasa piling lang ng ating Panginoon. Kaya i-declare natin ngayong umaga, Lord, binibigay ko na sa'yo lahat ng pangangailangan ko. I am crying out to you and I am committing everything to you, Lord God. Kaya ngayon, I can declare sa piling mo, wala na akong hahanapin pa. At dahil naranasan mo lahat ng naranasan ko at naiintindihan mo ko, wala nang papantay pa sa'yo, O Diyos. Kaya ako'y magtitiwala at mananahan sa piling at presensya mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po, O Diyos. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling. Sigaw natin sa ating Ama. Aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, Panginoon. Pantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ang puso O, sa piling mo lang, O Diyos. Hallelujah. naghahanapin pa. Salamat sa kapayapaan. Wala nang Salamat sa kagalakan. naisin Salamat sa katugunan. mamalagi sa piling. Aking Ama. Nag-iisa kang nakakaintindi at nakakaunawa sa amin, Lord God. Wala nang papantay. Papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ang puso ko sa piling. Prayerfully, mga kapatid, declare natin sa Lord, Lord, wala na akong hahanapin sa piling mo. Lahat natagpuan ko na sa'yo. Hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo.
Lord, ito yung naisin namin, O Diyos. Manatili sa piling mo. Tulungan mo kami, Panginoon, katulad ng narinig namin sa salita mo, na maging totoo sa iyo, O Diyos. Tulungan mo kami na lumapit sa iyo lagi sa anumang nararanasan namin. Dahil walang maliit o malaking bagay sa iyo. Lahat, Panginoon, lahat nais mong marinig. For you care too much for us. Kaya salamat po, O Diyos, dahil meron kaming Panginoon na nakikita kami, kilala kami, na wala kaming maitatago. Kaya tulungan kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu na maging totoo din sa iyo. Na maging makayanan namin, Panginoon, na hubarin ang anumang pagkukunwari na meron sa amin, O Diyos. Sabihin namin kung ano yung kailangan namin mula sa iyo, Panginoon. At tulungan mo rin kaming magtiwala sa iyo, O Diyos. Katulad ni David, na ikaw yung Diyos na may kayang gawin doon sa sitwasyon namin. Kaya hindi na kami mangangamba. I-declare lang namin, you are our refuge. You are our rock, our Redeemer, our Savior, our Rescuer, our Provider, our Peace, our Protector, our mighty fortress. Hayaan mo, Panginoon, na lagi naming naisin na dumulog sa iyo, na tumakbo sa iyo at lumapit sa iyo anuman yung pangangailangan namin. Dahil ikaw yung Diyos na nakakaunawa sa amin. Kaya't malaya kami. Dahil kay Kristo, malaya kaming lalapit sa trono mo upang matagpuan ang biyaya at habag na tutulong sa amin sa oras ng aming pangangailangan. Kaya Lord, yung mga pinanalangin po ng mga kapatiran ko kanina, nung nagkaroon sila ng panahon na manalangin ng personal, kinocommit namin lahat to sa iyo, O Diyos. Itinataas namin to sa iyo ng may pagtitiwala. Pinanghahawakan namin ang pangalan mo, ang kapangyarihan mo, ang pagiging Diyos mo sa buhay namin. Dinideclare namin, Panginoon, na may magagawa ka sa sitwasyon namin, sa nararamdaman namin, sa kalagayan ng buhay namin, sa anumang kabigatan na dala-dala namin. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na kami kapag nagsisimula ng mangamba, nagsisimula ng mabigatan, tumakbo agad kami sa iyo. Salamat po, O Diyos, dahil ang alam namin na ang kapalit ng mga kabigatan na ito na ipinagkatiwala namin ay kapayapaan, kagalakan, kagalingan, provision sa lahat ng mga pangangailangan, pagpapatawad, muling pagmamahal, kagalingan ng puso, kagalingan ng emosyon, muling kalakasan ng spirito namin, muling kalakasan ng katawan namin, at bagong pag-asa ng buhay namin. Kaya Lord, ano man yung pinanalangin namin kanina, dinideclare namin na tanggap na namin, Lord, ang katugunan mo. Hindi pa man nababago ang sitwasyon namin, pinanghahawakan na namin, Lord God, na tutugon ka. Pagkat ikaw ang malapit na Diyos, ikaw ang matapat na Diyos, hindi nagbabagong Diyos, Diyos na gumagawa ng mga pinangako niya, Diyos na nakakakita at nakakakilala sa amin. Kaya't hayaan mo, Panginoon, na mas tumibay pa ang aming pananampalataya sa iyo sa pamamagitan nito, O Diyos.
Huwag na namin kontrolin pa yung buhay namin kung hindi isurrender namin sa'yo. And let you take control of everything. Family man ito, pag-aaral man ito, trabaho man ito, personal aspirations man ito, mga plano namin sa buhay, ang aming ministry, ang aming iglesia, lahat ng bagay sa buhay namin ay pinagkakatiwala na namin sa iyo, Panginoon. We commit everything into your hands, O Lord. At salamat po, nire-receive namin ang katugunan, ang victory sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Salamat po, Diyos. Salamat sa iyong salita na nagpapalakas sa amin at nagbibigay sa amin ng pag-asa. Kaya Panginoon, sa pagtatapos ng aming pananambahan sa umaga na to, wala kaming ibang nais kundi papurihan ka at itaas ka sa buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil muli kaming nabuhayan ng pag-asa sa kabila ng kabigatan ng buhay dahil andyan ka, O Diyos. Hindi mo kami iwan at hindi mo kami pababayaan. At alam kong ganun din ang gagawin mo sa buhay ng mga kapatiran namin na magdadaos ng kanilang mga kaarawan. Alam namin, Panginoon, na pagpapalain mo rin sila sa lahat ng kinakaharap ng kanilang buhay. Ikaw ang Diyos. Ang mga panahon nila ay nasa iyong mga kamay. Kaya kung ano po ang season ng buhay nila, hayaan mo, Panginoon, na mag-prosper sila dito. Shower mo yung favor mo and yung blessing mo sa kanila. Ang patuloy na pag-iingat at paggabay mo sa kanila, Panginoon. Sa pagdagdag ng taon sa kanilang buhay, madagdagan din ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At matagpuan nila na ang lahat ng bagay na gagawin nila ay para sa kapurihan at karangalan ng iyong pangalan, Panginoon. Bigyan mo sila ng masayang celebration ng kanilang birthday, O God, at ganun din sa kanilang pamilya. Pagpalain mo sila at punuin ng pagmamahal at lagi nilang makita ang kabutihan mo sa buhay nila, Panginoon. Pinapanalangin din po namin si Brother AJ ngayon, Panginoon, na sasakay na sa barko ang asawa po ni Sister Dayanara. Dalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo sa kanya, Panginoon, sa kanyang muling pag-alis, pagpunta sa ibang bansa, Panginoon, sa kanyang paglipad, O Diyos, sa trabaho na ipinagkatiwala mo sa kanya. Ingatan mo siya sa bansa na kanyang pupuntahan. Dalangin namin, Panginoon, na huwag kanyang makalimutan, O Diyos, lagi niyang matagpuan na ikaw ang Diyos na kasama niya. At patuloy mo siyang ilayo sa anumang masamang gawa ng kaaway, masamang gawa ng mundo, Panginoon. Patuloy na ang pagpapaalala ng banal mong spirito ang igawad mo sa kanya, Panginoon. Dalangin ko rin patuloy na pagtibayin mo, Panginoon, ang communication nila ng Sister Dayanara. At patuloy, Panginoon, na umusbong pa rin ang pag-ibig nila kahit malayo sila sa isa't isa, O Diyos. Ingatan mo po ang kapatiran namin na to sa kanyang pag-alis at pagpalain mo ang kanyang trabaho. Hayaan mo magamit ito na channel of blessing, Panginoon, para sa pamilya nila. Makita nilang nagpo-provide ka sa pamamagitan ng trabaho na to. Bigyan mo rin siya ng lakas ng katawan na kinakailangan, Panginoon, para sa kanyang trabaho na ginagawa doon sa ibang bansa, O Diyos. At nawa, Lord God, kahit nasa ibang bansa na siya, ay patuloy, Lord, na makinig siya ng mga salita mo, Panginoon, magbasa siya ng salita mo at makilala ka pa niya. Wala kaming ibang naisin na kahit malayo siya, ay maging malapit siya sa iyo, Panginoon ko. Kaya dalangin namin patuloy ang patnubay at pag-iingat mo sa kanya, Panginoon. Salamat, Lord God, sa lahat ng kapatiran namin na dumalo ngayong umaga at yung mga nanood sa amin online. Nawa naging pagpapala po sa kanila ang iyong salita at hayaan mong umusbong ito at mamunga ito sa iyong panahon, Panginoon ko. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Hayaan mong karunungan
nagmumula sa iyong banal na Espiritu ang maging gabay namin sa isang linggo. Ang proteksyon na nagmumula sa iyo ang maranasan namin. Sa kaguluhan sa labas, ikaw ang maging kapayapaan namin. Patuloy ang buhay namin ang magdala ng liwanag mo sa mundo na to. Hayaan namin. Patuloy, Lord God, ang liwanag mo ay madala namin sa aming tahanan, sa aming eskwelahan, sa aming trabaho, sa aming community at sa lahat ng aming pupuntahan. Makita ka patuloy sa buhay namin sa isang linggo na daraan, Panginoon. At marami kaming kaluluwa na madala dahil nakikita ka sa buhay namin, Panginoon. Huwag kaming maging Kristiyano lang dito sa bahay-sambahan mo, pero maging Kristiyano kami sa mundo upang mapakilala ka pa sa kanila. Maraming salamat po, O Diyos. Ang lahat po ng nangyari ngayong umaga na ito'y pinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay, Panginoon. Ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng papuri, at ang lahat ng pagdakila ay tanging sa iyo lamang po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Nawa po tayo na pagpala. So pagkatapos po natin magkamayan sa panguna ng worship team, maiwan lang po saglit dahil may mga ilang reminders and announcement lang po tayong ibibigay. Maraming salamat po. Patuloy po tayong magalak sa presensya ng ating Panginoon. Minsan pa, tayo'y umawit sa ating Panginoon. Nais ko sanang awitan ka ngayon, Panginoon. Di dahil panalangin ko'y tinugon kahapon. Nais kong sumamba, di rin dahil may problema na naman, kundi sadyang di ko lang maunawaan, O Diyos. Ako'y nagtataka lang talaga kung ba't sa'yo'y gano'n na lang ako kahalaga. Oh Diyos, bakit ba iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa? At kahit paano muna di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat sa'yo. Salamat sa pag-ibig mo. Di naman mababawasan ang iyong kadakilaan, kundi mo ko inibig, O Diyos. Ngunit sakay sadyang kakaiba, karapat-dapat sa pagsamba. Pagsamba. Para lang sabihin, hindi ako Maaari na po tayo magkamayan, batiin po natin ang isa't isa at magkita po tayo next week po. Inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat. Iniwan mo ang langit para lang sabihin di ako mag-isa. At kahit paano muna di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Di ko alam ang dahilan, ganun pa man mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat. Tanggapin ang awitin, ito man ay hindi sapat. Panginoong Jesus, ang